Ayun mga kamotor, wala tayong paligoy-ligoy pa. Ating gagawin ngayon ay i-convert natin tong handle switch na Roser 200NS. So yung dati niya walang patayan, ang ipapalit natin ay mayroong patayan, mayroong on off ng kanyang headlight. So yun, tara simulan natin. Ito yung kanyang dating switch, ito naman yung bagong ikakabit natin. Tingnan natin kung magkasakto yung kanilang mga wire. Pares naman yung sakit ng kanilang starter, itong maliliit. Pares lang. Magkaiba lang yung blue tsaka yung puti, kasi yung blue ay 5 wire, tapos ito naman puti ay 8 wire. Itong puti, ito yung galing sa bago nating switch. So mas marami yung kanyang wire, kasi yung sobrang wire, yan natin ikukunik yung patayan, yung kanyang on off. So gagawin natin dyan ay ilipat lang natin tong mga wire, tusukin natin, siguraduhin lang natin na, kasi parehas lang naman yung kanilang kulay, kasi yung switch na to ay pang 200 NS na Roser. So parehas lang yung kanilang mga kulay, ang kanilang mga wire. So kailangan lang yung binunot natin na wire ay doon din natin ipapasok sa yung kakulay niya rin, yung ipapalit natin. So ito kasi blue sakit na ito yung kailangan natin, kasi ito yung sakto doon sa kanyang nakaabang sa harness wire. So ililipat natin tong mga wire dito sa puti, dito sa blue. Siguraduhin lang natin na kung yung pula yung binunot natin, pula rin yung ipapalit natin. Yan. So madali lang naman siya, kasi pares-pares lang yung kulay niya. Pares din yung kulay na ipapasok natin. So yan. So yan yung kulay puti na lilipat na natin dito sa kulay blue. So yun, nabunot na natin lahat ng wire dito sa kulay blue, yung sa dati niyang switch. At ito nga 5 wire, at yung 5 wire na galing sa puti nalipat na rin natin. So mayroong sobrang 3. So kung nakikita natin itong 3 na ito yung sobra. Yung may yellow na may stripe, tsaka red, tsaka violet. Itong violet, itong papunta ng ating mga dim light. So kung gusto nyo lagyan ng patayan yung dim light, dyan nyo i-connect, putulin nyo yung socket at dyan nyo na siya i-connect. Pero sa akin, hindi ko na gagawin yan, para yung battery niya ay merong drain, kasi pangit naman naka-under yung motor natin, walang singawan yung battery, yung kanyang kuryente ay sobra-sobra. So hahayaan ko na yan naka-on, pati yung kanyang tail light. Yung lalagyan ko na lang ng switch sa patayan yung kanyang headlight. Dito tayo ngayon sa 3 na ito. Kukonek natin to para magkaroon ng patayan yung ating ilaw. Pag-aralan muna natin yung switch, kasi hindi ko kabisado tong color coding ng Roser 200NS. So pag-aralan natin dito sa switch, makikita naman natin yan. Yung pinaka-puno dito, yung pinaka-main source niya ay yung kulay red. So yun, nakikita natin. Pag inusog natin yung kanyang switch, lilipat yung kuryente dito sa kulay violet. So ibig sabihin yung violet, yan yung papunta ng kanyang dim light kung gusto mong patayin. At ito namang yellow na may blue, may stripe, yan naman yung papunta ng high and low natin. So itong dalawa, ito ay nakakonect dito sa ating stop light switch, para pag piniga natin yung handbrake, iilaw yung ating foot brake, yung stop light switch, yung stop light bulb. So yun, gawin natin, tanggalin natin dito sa kanyang pinagkakabitan para makabit na natin. So itong violet, ilalagay na lang natin dito sa basyo na kulay blue, kasi may bakante na isa. So wala na yan, wala nang connection yan, kasi hindi ko napapatayin yung kanyang dim light. So itong wala na siyang karugtong dito sa puno. Ilalagay na lang natin siya para hindi siya nakalaylay-laylay, maayos yung natin kabit. So ating ginagawa dito ay iwasan natin magputol-putol ng mga wire, para maganda pa rin yung original wire niya, lalo na yung sa kanyang harness wire. Yung mga dito sa switch, yan yung dyan lang tayo puputol kung kinakailangan. So ito, nakikita nyo yung gitna niya, itong yellow na may stripe,
Yan yung kalagitnaan ng kanyang high and low. So yan ang supply ng high and low. Pag pinutol natin yan, ay mamamatay na yung ilaw natin kasi wala nang pupunta doon sa ating headlight. So dito tayo sa puno magputol. Tanggalin na natin yung connection. Itong yellow na may stripe, yan ang ating tatanggalin. Tusukin natin ng matulis na bagay para matusok yung lock. At yun, nabunot na natin. So dyan natin i-connect yung yellow rin na may stripe na galing ng switch. Yan. So, tapos yung naiwan niya ditong partner niya, dyan naman natin i-connect yung kulay pula na galing naman ng on-off natin. So ito yung partner ng yellow na binunot natin. Yung galing dito. So dyan naman natin i-connect yung kabilang wire na galing ng switch natin. Kumbaga, yung wire na direct na sana dun sa in-low ay nagkaroon na nagdumaan na ng switch natin. Kaya pag pinindot natin yung switch, ay napuputol yung wire, wala nang pupunta na kuryente doon sa ating in-low na switch, kaya namamatay yung ating ilaw. Ayan, dito na lang tayo magputol sa kasi parehas yung socket nila, puro babae. So dito lang tayo sa mga switch na magpuputol kung kinakailangan. Huwag doon sa harness wire para kung sakaling gustong ibalik ng customer natin ay hindi pa sira, sasalpak lang natin. Itong dalawa na ito ay dyan pupunta yung supply kapag ino natin yung high and low natin. So kaya nagkakaroon ng high and low yung ating headlight. So ngayon i-testing natin to para makita nyo kung paano ito nagpa-function. Isalpak mo natin tong mga socket nya ng kanyang starter para paandarin natin. Yan, pindutin natin yung starter. So yun, meron na siyang supply. So ngayon, pag ino natin yung switch ay lilipat yan doon sa kulay dilaw. Magkakaroon ng high and low ngayon. Pag pinindot natin tong high and low ng switch natin ay lilipat-lipat din yung kuryente niya doon sa dalawang wire. Kaya nagkakaroon ng high and low yung ating headlight. Ayan, testihan natin, i-on natin. Ayan, okay. So dito naman tayo sa high and low sa kabilang switch. Yun, meron din siyang high and low. So ibig sabihin ay tama yung pagkakabit natin ng ating mga switch, yung mga wire ng ating switch at nagpa-function siya. So ganun lang kadali convert ng merong on-off na handle switch. Mas tanda lang natin yung sobra na tatlong wire ay dito yun papunta, yun yung magsisilbing patayan. I-connect natin dun sa switch na papuntang high and low. Yan, para magkaroon siya ng patayan. Yung violet naman ay papunta yun dito sa ating dim light. So hindi ko na kinabit kaya laging umiilaw, kaya lang pundi yung bulb. So yan, titipan na natin, babalik na natin kasi dumadating na yung ating customer. Yan yung aking gwapong pinsan. Shout out kay Alan Joseph Noblesa, yung merong pinakamalapad na farm ng gulay dito sa San Vicente, Palawan. Yan. Okay rin yung answer niya? So, maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay meron kayong natutunan sa ating ginawa. So God bless po sa ating lahat.